plano sa buhay. Yung iba nagpaplano mag-travel. Yung iba nagpaplano na tayo ng panibagong business, bumili ng kotse, bumili ng bahay. Kaya yung pinapangarap pa sa buhay natin. We have so many lists of plans in our life. Lahat ito kumisan ay pinaplano natin para sa ating pamilya. At lubha natin pinaghahandaan ito. Kadalasan ay masyado tayong gumugugol ng mahabang oras sa pag-iisip, sa pagpaplano, both physically and mentally, doon sa ating mga plano sa buhay. Okay. Pero napansin niyo ba na kuminsan yung mga plano natin sa buhay, kuminsan ay hindi nasusunod o nangyayari dun sa itinakda na nais natin. Hindi ba? Kuminsan gusto natin makamit isang bagay, pero kuminsan, bakit hindi nangyayari kung ano yung gustong-gusto natin? Sa tamang oras, sa tamang panahon, exactly the way we are looking for. Bakit hindi ganon? Kasi po, ang buhay natin dito sa mundong ito ay masyadong maraming balakid, masyadong maraming kabiguan, masyadong maraming mga iba't ibang issue. Kung kaya't yung mga plano natin, as expected, kung minsan ay hindi dumadating sa tamang oras at sa tamang inaasahan natin. Pag daw maganda yung nangyayari sa buhay natin, kung sabi natin, destiny ko yun. Ay, ako destino ko maging politician. Ay, destino ko maging lawyer. Pag maganda yung nangyari sa ito. Pero pag pangit naman ang nangyayari sa buhay natin, madalas sinasabi ng iba, karma kasi yan. Kasi hindi siya magandang tao, magaling na tao. Ngunit, maraming mga nangyayari sa buhay natin na kahit sabihin pa natin ito ay pinaplano natin, ay kadalasan hindi natin nakakamit. Kung kaya, bahagi nito ay dahil sa ito ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay sa kagustuhan ng ating Panginoon. When God changes our plan, hindi ito ibig sabihin para tayo ay dapat ma-disappoint agad. Hindi para sirain ang anumang ating mga pangarap sa ating buhay. Okay. But God wanted us na kung saan ay para tayo ay mag-guide niya patungo doon sa mas magandang landas na dapat nating puntahan. Sa Kawikaan 19:20 dito, malinaw sinasabi po dito, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Minsan sasabihin natin, lahat ng plano natin, di ba, ginagawa natin. Kailangan matapos ito, magawa ko ito. Kailangan makamit ko ito. Nagmamadali tayo agad maging successful. Nagmamadali tayo agad makamit lahat yung ating mga pangarap sa buhay. Maraming laman ang utak natin na kung saan ay minsan kala natin
kaya na ng isip natin lahat ng mga bagay. Pero ang totoo niyan, bilang isang tao, hindi sapat ang ating kakayahan, ating mga... Tatandaan niyo story, yung kay Joseph, si Joseph the Dreamer, na kung saan yung kanya, siya ay binenta ng kanyang mga kapatid at pinala sa Egypt para maging slave. Okay. Joseph the Dreamer, marami siyang mga plano sa buhay niya dahil nga nakakabasa siya ng panaginip. Kaso, nung siya ay binenta ng kanyang mga kapatid, ay naging alipin siya sa Egypt, dumanas siya ng iba't ibang mga hirap, dumanas siya ng iba't ibang ng pagkakulong. Kung kaya yung inaasahan niyang buhay ay hindi natupad. Ngunit iba ang plano ng Diyos sa kanya. Diyos, the dreamer become the assistant sa mas maraming tao. Lalo na dumating para o dahil siya ang nagpapalakad ng Ehipto noong panahon na yon, kung kaya't marami siyang natulungan. So iba yung inaasahan niya na dapat na maging buhay nga, ngunit iba ang inilaan ng Diyos para isagawa niya yung kanyang mga binago ng Diyos yung kanyang plan sa buhay. Sabi po sa Kawikaan, 16:1-3, ang paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Ang lahat ng mga lakad ng mga tao ay malinis sa harapan ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Minsan gusto natin maging doktor, pero bakit minsan hindi natutupad? Gusto natin magkaroon ng kotse, bakit hindi agad tayo nagkakaroon ng kotse? Gusto natin yumaman, bakit hindi tayo pinayayaman? Alam ng Diyos kung ano yung para sa atin. Kung ano yung makakabuti para sa atin. Hindi lamang po si Joseph the Dreamer ang may maganda na isang powerful biblical history o story na kung saan ay pinakikita na yung ating mga plano ay maaaring baguhin ng Diyos sa isang sandali. Kung ito'y alam niyang hindi makakabuti sa atin, kung ito ay makakabuti. Dahil alam ng Diyos kung ang mga plano natin, hindi naman kasi lahat ng pinaplano natin ay tama. Bakit po? Ang ating mga plano ay hindi palaging tama. Okay. Lagi pa rin nangingibabaw yung kapamahalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa isip natin, oo, tama, itong gagawin ko para sa kabutihan ko, para sa pamilya ko. Pero minsan, malinaw sinasabi sa Proverbs 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Minsan iniisip natin, ito na yung tama sa atin. Pero minsan sinasabi, oh, ng Panginoon, hindi maganda yan, hindi makakarating yan. Halimbawa po, gusto mong mag-abroad para yumaman ka agad, makaipon ka, mag-a-abroad ka. Pero dahil sa mahal ka ng Diyos, hindi niya i-allow kahit anong pilit mong mag-abroad. Kahit saang bansa, kung gusto mong pumunta sa isang bansa, gusto mong makarating. Pero ayaw ng Diyos na doon ka makarating. Bakit? Baka pagpunta mo doon sa ibang bansa, doon ka pa mapahama. O ba kaya hindi ka dinadala sa ibang bansa
ay baka dito kailangan ka ng Diyos para sa pamilya mo o para sa sambahayan. May plano palagi ang Panginoon. Huwag mo ipipilit. Minsan nakakailang apply ka na sa abroad, di ba po? Naloloko ka. Minsan hindi natutuloy. Dami kong kilala po dyan noon, nung aking kabataan. Nagtataka siya, bakit hindi siya nakakaalis ng bansa? Yung pala, dito siya nilaan sa Pilipinas ng Diyos. Ngayon, preacher po siya dito sa Pilipinas. Baka kung doon siya sa ibang bansa, ano na nangyari sa kanya, o nag-iba na yung landas ng kanyang buhay. So, despite our best intention and plans, God's sovereign will ultimately determine our paths. Kapag binago ng Diyos ang plano, may layunin siya para sa atin. Sa Roma po 8:28 nasusulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Alam nyo, minsan nagdaramdam tayo kapag kayo ang ating mga plano ay hindi natutupad. Bakit? Lahat hindi aksidente lamang ang buhay natin sa mundo nito. Minsan, halimbawa na lang po, gusto mong pumunta dun sa isang lugar. Gusto mo lang pumunta, mag-malling ka. Kaso ang problema, bakit yung araw na yon hindi ka nakapag-malling? Pinigilan ka ng anak mo, pinigilan ka ng kasama mo, o mas mayroon kang higit. Kung yung pupuntahan mo pa rin, mapapahamak ka. Huwag mo ikasama na loob yun. Kung na-delay yung mga plano mo sa buhay, may dahilan ang Diyos bakit hindi niya hinayaan na mangyari ito sa iyo. Hindi aksidente ang bawat pagbabago sa ating buhay. Minsan, binibigyan pa tayo ng mga disappointment. Binibigyan niya tayo ng mga trials muna para makita kung gano'ng katatag tayo bago ibigay sa atin ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Teka, pagka nitong anak ko to naging successful agad. Baka naman pagka ito ay kaya lang mabait ngayon tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ibigay mo yung mga kahilingan ko. Sinusukat tayo ng Diyos Ito na ba yung right time? Para ibigay ko yung aking pangako sa iyo. Minsan nagdadamdam tayo, God, tagal ko na hinihingi sa ito, ba't hindi mo binibigay itong mga pangarap ko sa buhay? Dahil gustong makita ng Diyos kung gaano kalalim yung tiwala natin sa Kanya bago niya tayo ibigay, bago niya ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Kung kaya't mas kailangan muna nating idaan ang ating mga kabiguan upang tayo ay lalong magtiwala, lalo tayong magpakumbaba at lalo tayong makinig sa ating Panginoon. Yun ang nakakalungkot po kasi pagka minsan hindi na ibibigay talaga yung ating kala natin nawawalan tayo agad ng pag-asa sa buhay. Minsan magkukumpare pa natin yung ating sarili. Bakit siya? Bakit ito? Sa kanila binibigay. Bakit sa akin hindi? Yung ating mga plano sa buhay. Nakikita ng Diyos kung kailan niya dapat ibigay yung ating mga kahilingan. Ang kalooban ng Diyos ang siyang pinaka-mainam. Trusting God's wisdom sa Isaiah 58, 55, 8 hanggang 9 po. Sapagkat ang ating mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip,
Ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Sa pagsunod at pagtitiwala sa Kanya, mararanasan natin ang kapayapaan, kagalakan, at katiyakan. Ang kanyang plano ay hindi lamang para pansamantala, kundi para sa walang hanggang layunin. Sa Isaiah, ito pong chapter na Isaiah ay nagpapaalala sa atin na kung saan ay may kaparaanan, iba't ibang pamamaraan ang Panginoon na kung saan ay ginagawad para sa bawat isa sa atin. Ipinakikita dito sa Isaiah na kung saan ay kahit ano ang ating iniisip, kahit ano yung ating plano, at the end, sa bandang huli, kung ano ang talagang nais niya para sa atin, yun pa rin po ang masusunod. Kahit minsan nandun ka na, pag gusto ka niyang ibaba, ibababa ka na. Kung ikaw ay nasa baba at gusto ka niyang itaas, kaya ka niyang itaas. Kapag nagbabago ang ating mga plano, kadalasan ito'y dahil sa kanyang walang hanggang karunungan at mas mabuting landas na inihahanda para sa atin. Tandaan po natin lagi, hindi i-allow ng Panginoon na ang ating mga plano ang makakasira sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na't kung mahal ka niya bilang isang anak niya. Sa Jeremiah 29:11, sinasabi po dito, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama. Mga planong nagbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang hinaharap. Kaya kapag binago ng Diyos yung ano man ang plano niyo, He knows what is the right time, the right person, the right place para matupad ang ating mga plano. Hindi natin pwedeng ipilit yung gusto nating mangyari. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. May oras para sa lahat ng bagay at panahon para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Minsan, ang mga pagbabago sa ating mga plano ay nangangahulugang kailangan nating maghintay sa tamang oras na ayon sa layunin ng Diyos. Nilagay ko na po dito kung minsan nakakalimutan ko na kasi. Gusto ko masabihin ng mga message ko minsan ay pagka minsan ay punong-puno ng ating isipan, hindi natin ma-deliver. Pagtitiis at paghihintay sa tamang panahon ng Diyos, makikita po yan sa Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Surrender everything to our God. Tagal na po natin naghihintay, di ba? Ang pangako ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya lang yung iba nating mga kapatiran, yung ibang mga tao, nadi-disappoint na. Nanlalamig na. Okay? Pero sabi ng Diyos sa atin, pagtitiis at paghihintay sa tamang panahon at ibibigay niya sa atin yung reward sa takdang panahon. Gayon din yung mga plano natin sa buhay.
Ang tao kasi mahina eh. Ang tao ay madaling magsawa. Okay? Ang tao ay madaling makalimot. Ang sabi siko sa Proverbs 5 hanggang 6 po, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga lakad. Kaya kung magpaplano ka sa buhay mo, huwag mong madaliin. Ikonsulta mo sa Diyos. Ipanalangin mo lahat ng bagay mo. Gusto ko mag-aral nito, manalangin ka. Bakit di ka pumasa sa board? Bakit di ka natanggap sa trabaho? Gustong-gusto mo yung trabaho mo, kulang ka sa panalangin eh. Hindi mo sinusurrender sa Kanya eh. Hindi mo dinadaing yung iyong mga kahilingan sa Kanya. Tagal. Tagal-tagal ko na, tanda ko na, wala pa akong asawa. Sabihin mong gano'n. Gusto ko nang mag-asawa. Teka muna, hiniling mo ba sa Diyos yung taong makakasama mo? Eh baka gusto mo mag-asawa kahit sino na lang, pinulot mo dyan. Hilingin mo sa Diyos. Gusto ko na mag-asawa pero God, please, give me the best one. A Christian person. Ganun po yung mga plano. Hindi ba ka na lang mandadampot? Para ka lang kumuha ng ano. Pag nagplano kang mag-asawa, sana yung makuha ko pong asawa, Kristiyano. Sana yung makuha ko pong kasama sa buhay, makakasama kong maglilingkod sa iyo. And God will do the rest. Surrender everything to our God. Ituturo niya sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. Pagka nakakaranas po tayo ng mga pagbabago sa ating buhay, huwag tayong matakot. Kasi minsan ayaw nating lumabas sa comfort zone natin. Gusto natin laging safe, laging tahimik, laging payapa. Pero hindi po ganoon ang buhay sa ngayon. Kapag may mga pagbabago sa ating buhay, huwag kang matakot, huwag kang magalit. Sa halip, lalo kang kumapit, manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Dahil iingatan ka niya at bibigyan ka niya ng mas maganda, makabuluhan at dakilang layunin para sa iyo. Minsan, pagkaakala natin meron na tayo everything, sa ating mga plano ay nagiging mayabang kasi ang tao. Madalas kapag kayo nakabit ko na isang bagay, yumayabang ang tao eh. Nagiging mapagmataas tayo. Minsan nakakalimot tayo sa mga magagandang asal. Yan. Pero ang sabi po at pinapaalala ni Santiago dun sa kanyang chapter and verse na kung saan sinabi niya dito, tandaan ninyo, ang buhay ay hindi natin mapagkakatiwalaan. At hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating buhay kung ano man ang mayroon sa atin ngayon. Tama lang na magplano tayo sa ating mga buhay. Pero hindi natin pwedeng ipangako kung ano ang mangyayari sa bukas. Ang anumang mga plano natin, kapag ito ay hindi kinasihan ng Diyos, hindi po ito mangyayari. Yan po yung aking pinanghahawakan. Lahat ng plano mo, kapag ito ay walang basbas sa ating Panginoon, hindi po ito magaganap. Pansinin po ninyo kung kayo may mga plano sa inyong mga buhay. Huwag niyong panghawakan ang inyong sariling pangunawa lamang. Kapag binabago ng Diyos ang ating mga plano, ito ay isang tawag upang lalo tayong magtiwala sa kanyang karunungan, sumunod sa kanyang kalooban, at kilalanin na ang kanyang mga layunin
ay mas mataas at mating mga sariling kagustuhan. Na po ay nasusulat na kung saan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Huwag natin ipilit. Ang ating buhay ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi sa pagsunod sa ating Panginoon. Minsan nga kapag kahit hindi natin hinihiling pag gustong ibigay ng Diyos ang anumang mga bagay sa atin, kaya niyang ibigay. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang ating nakamit, kundi kung gaano tayo sumusunod sa ating Panginoon. At kapag tayo sumunod sa Panginoon, hinahayaan niya nating gabayan niya tayo, ang ating mga puso, tungo sa layunin at plano niya para sa atin. Alam mo yung pag tayo po ay humihiling, sinasabi natin para sa ating pamilya. Madalas hindi. Pero kapag humiling tayo para sa ating sarili, tandaan nyo, sinasama ng Diyos pati sa mga mahal natin sa buhay. Minsan sasabihin natin, God, bigyan mo ako ng trabaho na maayos. Humiling ka para sa iyong sarili. Pero ang resulta ng pagbibigay sa iyo ng trabaho, para pati sa pamilya mo yun. Beneficial din. Ganda ang trabaho mo, pati ka mag-anak, nabiblesingan, nabibigyan ng mga tulong. Di po ba? Mga kaibigan, pag maganda ang trabaho mo, na i-share mo yung blessing. Kaya kung minsan sasabihin mo, kala mo para sa iyo lang yung blessing. Kaya nga tayo binibigyan ng magandang trabaho para i-share natin yung blessing natin. Sa pananaw ng Diyos, may mga tao siyang nais mong maabot. Mga lugar na nais siyang makita mo at mga pangarap na nais niyang matupad mo. Na mga bagay na higit pa sa kaya mong gawin kung wala ang tulong ng Diyos. May tiyak na plano at layunin ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa kanyang mga anak. Minsan nga kahit hindi niya anak di ba? Nabibigyan blessing din. Ang tamang saloobin ay laging isuko ang iyong plano sa Diyos. Itanong sa Kanya kung ito ba ang tamang direksyon. Yun ang problema sa atin kung minsan pinipilit natin yung gusto natin. Hindi natin kinukonsulta ang Panginoon. Kung yung bang tamang gagawin mo ay tamang direksyon. Gawin ito ng may matibay na pananampalataya at pagtitiwala. Hilingin sa Diyos na gabayan ka sa pamamagitan ng panalangin. Ang mapagmahal na plano ng Diyos para sa kanyang mga anak ay isang walang hanggang plano. Ngunit kung wala ka sa kawan ng Panginoon, paano mo matutuklasan ang mga plano niya para sa bawat isa sa atin? Kaya kapag tinanggap natin at kinilala sa Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon tayo ng direksyon sa ating mga plano. Hindi hahayaan ng ating Panginoon na ang kanyang mga tunay na lingkod at anak ay maligaw ng landas sa kanilang mga planong gagawin. Yan ang dapat nating panghawakan. Magbigay lang po ako ng ilang ilustrasyon. Akala natin ang ating plano, straight lang yan. Pero sa totoo, marami po yang mga ups and downs. Will you allow God to change your plan? Handa na po ba kayo na kung saan
tanggapin at pangunahan tayo ng ating Panginoon sa ating mga plano. Kasama po ba sa ating mga plano ang paglilingkod sa ating Panginoon? Hindi po. Kasi kadalasan ang nangyayari sa atin, ang ating mga plano ay puro sa mga material na bagay. Pero ang higit na kailangan natin sa mundong ito ay ang mga plano natin para sa buhay na walang hanggan. Sama-sama po tayong magplano na kung saan ay lalo nating paalabin ang ating pananalig, pagtitiwala at pagsamba sa ating Panginoon. Ilang pang oras po ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang chapter, Efeso 2:10. Dito po ay sinasabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos sa una upang siya nating sundin po natin kung ano man ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Salamat po. Ang pinakamahalagang gawa itong linggo. Umawit po muna tayo sa 287. 287. At pangunahan po tayo ni Brother Darwin para sa Lord. When we meet in sweet communion. Ready? Sing. When we meet in sweet communion. Now is sweet by His friend. Shall go in slow, singing on the rain. Shall I sing? One is coming for you and me. While it is with His friends, sing my glory. God shall not what is make sure. Bending down so oh, that's with that just make sure. Before all the fear was in. You speak so and I sing. One is love for you and me. One is this Christ in His grace. Is in my glory. This be my Lord and my Savior. Precious Lamb for you and me. One is of Christ in His prayer. Is in my glory.
Precious things of surpassing wondrous love for you and me. Love with this kindness and spring. This in my memory. Gaya po ng nabanggit kanina mga kapatid, ito po yung pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon, ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. At more than the importance of remembering the Lord's death, ay napakahalaga din po yung tamang gawain sa pag-alala ng kamatayan ng Panginoon. At ito po ang nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 na palagi po nating binabasa tuwing tayo po ay nagdiriwang o nag-aalala sa kamatayan ng Panginoon. At kung aaralin po natin yung konteksto, ay ipinapahayag po ni Apostle Paul ang tamang pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. Sabi po niya doon sa verse 23 hanggang 25, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Sus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, ang sarong itong siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Ito po yung kanyang warning, 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Bakit po? Kasi during this time na sinulat ni Apostle Paul ang letter na ito, yung pag-alala nila sa kamatayan ng Panginoon, pagkain sa tinapay na walang libadura at pag-inom sa katas ng ubas, ay nasa laula yung gawain sapagkat nag-uunahan silang kumuha ng tinapay, ang iba, naubusan yung iba, nawala mga kapatid sa ayos. Kaya ibinabalik ni Apostle Paul. At ito po sana ang ating gawin sa takdang ito, na sa ating pagkain ng tinapay at pag-inom sa katas sa ubas, ang ating mind, ang ating focus is sa kamatayan ng Panginoon at ating inaalala ito. Tayo po yung magsitayo. Let us pray. Ama naming nasa langit, Diyos na bukal ng mabubuting bagay at puspos ng biyaya, Diyos na mapag-ibig sa kanyang mga anak. Ama, kami po ay naririto sa iyong harapan sa takdang ito. At amin pong inaalala ang kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami sa gawain namin ito. Basbasan niyo po ang bawat isa sa amin. Basbasan niyo po ang tinapay na aming kakanin na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon. Huwag nawa kaming kumain ng kahatulan sa aming mga sarili, bagkus sa aming pagkain ay aming maalala ang sakripisyong ginawa ng aming Panginoon para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ito po, Ama, ay aming sinasamo, dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Tayo po'y magsitayo muli at panalangin po natin ang alas lupas. Amang banal Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, kami po ay nandirito sa iyong harapan at lubos pong nagpapasalamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig na kung saan ay iyong isinugo ang aming Panginoong Hesus, nagbuwis ng kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Narito, Ama, ang katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon. Paspasan niyo po nawa, Ama, ang katas ng ubas na ito at ang bawat isa sa amin na iinom dito upang kami po ay hindi iinom ng kahatulan sa aming mga sarili. Ito po, Ama, ay aming sinasamo at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pagkakatipon. At ito po yung pagbibigay ng ating mga offering sa Panginoon. At babasa lamang po ako ng mga ilang talata sa panulat ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 9 patungkol po sa pagbibigay. And I will read in English. Sabi po niya sa chapter 9 verse 6, 2 Corinthians, "But I say this, he who sows sparingly shall also reap sparingly. And he who sows bountifully shall also reap bountifully. Every man should give according to the purpose in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may abound to every good works. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remains forever." Tayong lahat ay magsiyukod at mag-ukol po tayo ng ating panalangin. Ama naming nasa langit, muli po, Ama, kami po ay nagdarasal sa iyo sa takdang ito at lubos na nagpapasalamat sa lahat po, Ama, ng biyaya, probisyon, yung pinagkaloob sa amin
sa nagdaang mga araw. Muli po doon, Ama, kami po ay nagbukod ng aming mga offering na maibabahagi sa aming collection sa araw na ito. Basbasan niyo po nawa ang halagang aming malilikom at magamit lamang nawa ng naayon sa iyong kalooban. Ang aming panalangin po, Ama, na patuloy ay iyong ipagkaloob ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, lalo't higit sa lahat ang pangangailangan ng aming mga kaluluwa ng kapatawaran at kaligtasan sa huling araw. Ama, ito po ay aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Habang iniikot po mga kapatid yung ating offering basket, ay samantalayin ko na ang pagkakataong ito para po sa ating announcement. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga tagapagsalita sa umagang ito, si Brother Fernando and Brother Nelson. And we thank them for the lessons that they shared to us. At ganun din po, kanina nung nag-umpisa tayo, hindi pa ganito kadami. But ngayon, puno. We choose to be here rather than anywhere else. So salamat po sa ating mga panauhin kung meron po. Parang mga regular attendees naman yung aking mga nakikita. So yung mga kapatid po natin na hindi natin nakasama ngayon, isama po natin sa ating panalangin yung mga kapatid natin na may sakit, mga kapatid na dahil sa katandaan at kahinaan na rin ng pisikal, hindi na nagagawang makadalo sa ating pagtitipon. Let us continue to pray for one another. In behalf din kay Sister Lilet, si Sister Lilet nandito na. No? Pinapaabot niya yung kanyang pasasalamat sa tulong na ibinahagi ng church. At ganoon din po yung individual na abuloy na pinadala ng, alam niyo na po kung sino kayo. Alam naman ng Panginoon kung sino kayo. Yung individual na nagbigay sa kanyang, nagpadala sa kanyang GCash. So, yun po, nagpapasalamat si Sister Lilet. Kaya nakakatuwa kung narito sila kasama. Okay. Ayun po, yung paalala ni Brother Nelson na makipagsiksikan po kayo dito sa amin. Mas maganda po yung nandito tayo sa place of assembly and nakikita natin yung isa't isa at napapalakas po natin sa ganung paraan yung ating pananampalataya. So yun lamang po mga kapatid. I hope wala na akong nakalimutan na sa ating announcement. Tayo po'y awit ng isang awitin. At si Brother Norley po ang mauna sa ating closing prayer. So patuloy na sumati ng pagpapala at pag-ingat ng Panginoon. Para po sa ating huling awit dito, umawit po muna tayo sa 668. Liquid. At sa uling stasa po tayo ng sisintay. Mag-vocal po tayo ng pawakas sa pagkakas. May konting kabilis. There is beyond the azure blue a God could sit from you, my side. Ready? Sing. There is beyond the azure blue a God could sit from you, my side. It's in the sky,
and bring the world's this great man. There is a God, He is alive. In Him we live, and we survive. It's when the prophets learn. He is the God that we should know. Who speaks from him to save fire word. There is a God, He is alive. He may be and we survive. My brothers are gone. He is alive. He is around. The great I am. Savior is like a mortal man. God knows that you're inside. The faith is like they have found. For God alone does understand. There is a God who is alive. In Him we live, and we survive. We survive. That's our God. He is alive. He is our God. The great I am. Our God, Son of free. What's leading there to gain? That the king crossing my second tree. When we're going good day. There is a God, He is alive. In Him we live, and we survive. We survive from the circle. We is alive. He is our God, the great I am. Tayo na langit. O Diyos na nasa mga langit ng mga langit, ipapasalamat kami Panginoon sa umagang ito na minsan pa ay napaglingkuran ka namin upang ibalik namin Panginoon ang aming mga pasasalamat at pagpipuri sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig na binigay mo ang lahat sa amin, lalong-lalo na Panginoon ng iyong buktong na anak na siyang nagtubod ng aming mga kasalanan. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito na kami ay niloob mo na makibahagi upang kami ay mag-aral ng iyong mga banal na salita upang magamit namin Panginoon sa aming mga buhay. Kapag alam namin ang salita mo, ang siyang sabay namin sa pagkikipamuhay sa sanlibutan ito. Alam namin Panginoon ang salita mo, ang siyang nagpapatibay ng aming mga pananampalataya. Maraming salamat Panginoon sa aral na aming napag-igal sa umagang ito. Nawa ay may apply namin sa aming mga buhay. At magamit sa pang-araw-araw na pag-ibig sa ramuha sa sanlibutan ito upang magiging. Katanggap-tanggap kami Panginoon sa harapan mo sa aming paglapit. Hinihiling rin namin Panginoon ang mga kapatid namin na hindi namin nakasama sa pagsambang ito. Ano man po ang kanilang kadahilanan. Kung sila man po ay may mga karamdaman, nawa ay pag-alimid. Sila man po ay nangihina sa kanilang mga pananampalataya. Ay palakasin mo kahit sa kanilang pananampalataya Panginoon upang kasama namin na susunod ang paglilingkod sa iyo. Saluhin po Panginoon sa susunod ng mga araw ng mga aming buhay sa sanlibutan ito ay humingi kami ng
awa at nawa ay lagi kang sumamit kapag alam namin, Panginoon, na ikaw ang nakaalam ng mangyayari ngayon at sa mga susunod na mga araw. Kaya lubos namin na pinagkakatiwala ang aming kaligtasan, ang aming mga buhay. Pagkat ikaw ang pagmamayari ng lahat ng mga bagay sa sinisundan ito. Kaya lubos po namin na pinagkakatiwala ang aming mga buhay at kaligtasan. Sabi din po, Panginoon, ang dinadalangin namin ang kapatid na aming kapatid na si Grabe Nelson na pupunta sa ibang bansa upang dalawin sa kanyang mahal sa buhay. Ay hiniling namin na sabayan mo siya at makarating ng maluwalhati at hanggang sa kanyang pagbalik. Sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin nagkambit na ibang kailangan sa aming buhay, ay umaasa kami na yung ipagkaloob at nawa ay naayon lamang sa ipalooban. Ang lahat na ito ay aming tinatamod dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Morning po. Ganda mo na. Good morning po. Kailan? Oo nga eh. Hindi kaya kinalimutan sa phone. Kailan pupunta si Brother Nelson? Alis. Sunday. Anong? Anong Ingat ka nga. Salamat. Sunday na dapat. Sasamba niya. Magaling ako siya kasi pero sasama kayo? Kalau pinalawa ni Ate ko pag tumabot. Okay. Oo nga eh. Ay, ang tingin po ba kayo? Oh, no.